Ngayon, ating pag-usapan ang sailboat. Nakikita niyo sa inyong harapan ang isang sailboat. Ano po ang sailboat? Alam natin ang sailboat ay nasa gitna, pag nasa gitna siya ng dagat. Meron siyang dalawang source ng power. Alam niyo po ba yan? Ang unang source ng power ng isang sailboat para umandar siya sa gitna ng mga tubig o dagat ay yung tinatawag na oars o yung sagwan sa Tagalog, which is a human effort. Mano-mano yun. Talagang minsan nakakalaki ng braso at talagang nakakasakit ng braso pagka palagi mong ginagamit ang sagwan. At ang isa naman na source ng power para ang sailboat ay yung tinatawag na sails. Na po, yung sails po, ito yung layag, ito yung tela na kung saan ang hangin ay dumadaan doon, humihihip. Wind power naman po ang tawag natin dyan. No? Hindi katulad noong sagwan, ayan, no? Mano-mano, braso, pero isa lang pala yan sa source of power, pero merong isa pang yun nga, ang source ng power niya, yung sails na tinatawag, yung tela na puti na yan, na kung saan ang hangin ay nagtutulak para dalhin siya kung saang direksyon niya gustong pumunta. May tutulad natin po yan mga kapatid at mga kaibigan, ang buhay nating mga Kristiyano na lumalakad sa Panginoon. Ang sailboat, pwede pong sagwanin, mano-mano, pero nakakapagod at sobrang inefficient po niya kung minsan. Pero kapag nahuli ng layag o yung sail, yung hangin na malakas humihigip sa kanyang lugar, ang bangka mismo sa pamamagitan ng kanyang sail ay siyempre dire-diretso at smooth ang kanyang lakad at mas mabilis kaysa pag gumamit lang sa kwan. No? Padulas-dulas lang siya patungo sa destinasyon nito. Tingnan po ang buhay ng Kristiyan. Pagdating po sa paglakad sa banal na espiritu, dahil ang topic natin ngayon ay walking in the spirit and walking in the flesh. Meron din tayong dalawang pinagdadaanan sa ating buhay Kristiyano. Sa ating paglago sa ating pananampalataya. We are designed to be moved by the Spirit. Hindi yung para magpagod sa sarili nating effort. Diyan sa halimbawa natin na about sailboat, hindi nilalarawan ng sailboat o yung pinaka-sail, yung tela niya, kung saan ang hangin na humihip kaya mas mabilis siya at hindi nakakapagod na maglayag at mag-ikot-ikot ang isang sailboat dahil ito ay sa power ng hangin. The same with our Christian walk. Bilang mga Kristiyano, nais ng Panginoon na tayo ngayon na kanyang mga anak ay lumakad ayon sa wind o luma o sa Hebrew ruach, spirit, wind, the Holy Spirit, ang nais ng Panginoon. We are designed under the new covenant to walk and move by the power of the Holy Spirit. Hindi mano-mano na sarili natin gusto, sarili nating pagsisikap para makapaglingkod sa Diyos. No? It will become more useless kung wala po ang Holy Spirit sa ating buhay. Kaya mga kapatid, marami tayong kinakaharap, no? Bilang mga born-again Christian, marami tayong kinakaharap na mga bagay na nakaharap sa atin. Maraming believers kasi, we have to accept the fact na marami pa rin believers ang nahuhulog sa dalawang klase ng kanal. Magkabilang kanal, kaliwa, kanan. Ano po yung pinaka-spiritual na kanal kung saan marami ring mga believers ang nahuhulog? Ito po yung tinatawag na kanal ng legalismo o legalism. Ano ba yung legalism? Ito yung mga believers na nagsasabi na kailangan ko pang mag-effort lang hindi para ako'y matindi ang aking effort dapat. Marami kong performance na gagawin para kay Lord para maging banal po ako sa kanyang harapan. Yan. Nakaka-relate ba kayo? So yung ganyan kaisipan, yan ay parang mga believers na nahuhulog sa
kanal ng legalismo. They have to focus on their performance rather than their heart when it comes to serving into the service of the Lord. Ang nasa kabilang kanan naman na kanal na madalas mahulog ng ibang Kristiyano ay tinatawag na licentiousness. Ginagawang lisensya ang biyaya ng Diyos at ang kanyang kabutihan, ang palaging pagpapatawad ng Panginoon, dahil sabi nga nila, ang Diyos ay punong-puno ng biyaya. Kaya pwede ko na pong gawin kahit ano ang gusto ko. Yan po, ang another side of the canal na maraming Kristiyanong nahuhulog. Nakaharap sa nahamon para po sa atin habang tayo naglalakad at lumalakad sa pagpapabanal ng ating Panginoon. Pero ano po ang sagot po sa dalawang kanal na ito? Ang pangatlo na choices na dapat lagi nating pipiliin at lalakaran. Siyempre, ayaw natin ng kanal. Gusto natin yung tamang lalakaran. Ang choices na binanggit ni Paul ay yung pangatlo. No, the third option, actually, this must be the first choice ng bawat mga anak ng Diyos na gustong mapalugod ang ating Panginoon. Ito yung walking by the Spirit. Ano po yung walking by the Spirit? Ito yung pag lumakad ka sa Espiritu, dire-diretso lakad mo, umiiwas ka sa dalawang kanal. Legalismo, na gusto mo performance-based ang iyong salvation, or licentiousness, sumobra naman. Sabi niya, okay lang magkasala minsan, okay lang maglasing, okay lang mamabae. Total, anak na ako ng Diyos. Ayun ay license na para gumawa ng kasalanan, nakakalungkot po. Hindi po dapat ganyan. Dahil hindi naman po yan ang plano sa atin ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay yung tayo lalakad sa matuwid na landas kung saan magiging maganda ang buhay natin. Ang tunay na pagpapabanal na ginagawa ng Panginoon para maging maranasan natin at maging totoo sa ating buhay ay hindi po itong self-improvement o yung punta ka lang bookstore or bumili ka ng audio, yung mga tinatawag na motivational speaking o yung mga motivational values na walang binabanggit about the Bible. It's more on sinasabi nga na mamomotivate ka lang in life, magiging positive thinker ka. No? But it is still not the safest way to go. Although maganda naman siya. But the Apostle Paul encouraged us not to choose your own path. No? Kasi mas may tendency tayo na maging legalism at licentiousness to sin. Pinaka-safest way na guide to walk at road at path na lakaran natin ay yung walk by the Spirit. Hindi lang gusto ng Diyos ng self-improvement or willpower, kundi Spirit empowerment through your faith. Dapat 100% po yan, mga kaibigan. Libreng binibigay ng Diyos dyan araw-araw, 24/7. Available po ang Holy Spirit. Sabi nga ni Jesus, di ba? Nag-promise siya ng Holy Spirit, hindi lang natin siya makakasama, kundi tatahan sa loob ng ating buhay. Hallelujah. Napakaganda. No? Hindi lang natin siya katabi. Siya mismo ay nasa loob ng buhay ng bawat Kristiyano. Kaya nga napipighati ang Holy Spirit pagka tayo'y lumalakad sa gusto natin, yung mga lakad ng laman, yung mga desires of the flesh. Nakakaawa dahil lagi po natin sinasaktan ang Holy Spirit. Kaya nag-grieve ang Holy Spirit, mga kapatid. So ano po mga dapat na ating tandaan dito sa Galatians chapter 5 verse 16 to 18 na ang katotohanan na hindi natin maiiwasan bilang mga Kristiyano ay meron po tayong sakot po tayo lahat sa isang digmaan spiritual o spiritual warfare. There is a battle within our flesh
and the spirit kasi hindi nga compatible, eh.